Hi, ang daming hocus-focus when we talk about this topic. I remember some years back, during one of our Bible studies, we tackled this because I was the one who opened the topic for them. At tila nahihirapan silang sumagot. At itong mga pastor na ito, parang walang tinatawag na ultimate na sagot sa katanungang ito. Maliligtas ba ang mga nagpakamatay? Save ba ang mga nag-suicide? Well, sa unang bagsak ng tanong, tila mahirap. But once you are a Christian at malalim ka sa Biblia, yun ang importanteng sagot. Hindi ka lang basta Kristiyano, malalim ka sa Biblia. Meron po akong isa lang ibibigay kong verse po sa inyo. Ito, revelation po ito tungkol sa mga nagpakamatay. Okay, the verse, very popular, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone. Behold, all things become new. Tagalog tayo. Okay? Lahat na nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago nang nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Tignan niyo, lahat ay bago na. Yung huling term, lahat ay bago na. Ito po ay napakalalim. See, ang mga carnal minds, mostly applicable to those unbelievers. But once we got born again, we got saved, hindi naman tayo agad magiging mature sa faith. That's why meron pa rin tayong carnality. But I believe, ito po ang gusto ko sabihin, walang kinalaman ang carnal mind doon sa pagbabago na ginawa ni Hesus Kristo sa buhay ng isang tao. Sapagkat yun po ay perfect, ito po ay malinis, puro, di ba? 100% pure. Buhay ng Diyos, Zoe life, ibinihis sa atin. Yan ang righteousness natin. Ibinigay lamang sa atin. Makinig pong mabuti. Therefore, if you are a Christian, bago na ang pananaw mo. It's all about Jesus. Regardless problems, regardless of problema sa pera, pananalapi, you know, we can do all things through Christ who strengthens us. Bakit ko ba sinasabi mga ito? Sapagkat yung tanong na, ligtas ba ang mga nag-suicide? Unang-una, sino ba yung mga nag-suicide o yung mga nagsusuicide? Isa pong malapit na tao, babae po, malapit po sa amin, ang nag-suicide some 6 years ago, almost 6 years ago. Alam ko hindi po siya believer dahil ang kanyang pamumuhay ay tiyak, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Nag-suicide siya. Anong idea po ninyo? Hoy, nanghuhusga ka, brother. Nope. Hindi siya believer. That's why, nag-suicide siya. That's it. At nalaman namin yung problema, napakamot ako ng ulo. Sabi ko, why? Ang babaw. Kung believer ka, yung ganun kababaw, hindi maikukumit yan. Meron po kaming isang kaibigan, iniwan ng asawa, naubusan ng pera. Ngayon, prinomote ni Lord. Ang sabi niya, isa lang ang sekreto ko, si Jesus Christ. Ba't naman ako magsusuicide? Tingnan po ninyo, makinig po mabuti, ang totoong believer, may Kristo Jesus sa puso. Kahit ano pa yung pagsubok na dinadaanan niya. Ngayon, yung mga nagsusuicide, walang Kristo sa puso. Kaya ang sagot, nasa impyerno sila. Nasa Hades sila. Dahasan po yan. Walang totoong mananampalataya who will commit that. Ang buhay ay ibinigay ng Diyos. Diyos lang ang pwedeng kumuha sa kanyang takdang kapanahunan. Meron po kaming kamag-anak na nagkasakit, nagtiwala sa Panginoon, gumaling. Ang sabi niya, buong buhay ko, sabi niya, iaalay ko sa Panginoon. Pero ibig sabihin lang noon, magpapagamit sa Lord. Hindi niya pwedeng ialay ang buhay niya sapagkat binigyan nga siya ng buhay ni Jesus.
Yun ang ibig sabihin, parang speech lang ngayon. Speech lang yan. Ngayon, makinig kayo mabuti. Ang totoong believer, regardless again of problems, difficulties in life, kabagabagan in Tagalog yan. Sa Bible naming malalim, yung 1901, naku po, kabagabagan, hilahil, sobrang lalim, ano? At ang maganda naman po, pinababaw na lang sa English. So yan, difficulties, may problema tayo, hindi naman nawawala yan. Pero yung point na magsusuicide ka, Kristiyano ka, unthinkable. Wala pong Kristiyanong gagawa niyan. Yeah. Okay. Look at, sino bang popular na nag-suicide sa Bible? Judas Iscariot. Si Judas Iscariote. Mabuti pa nga si Haman, hindi nag-suicide. Ipinapatay lang Ipinapatay lang ng hari. 'Di ba? Sapagkat gumawa siya ng katampalasanan kay Esther at sa mga kababayan ni Esther, mga Hudyo. Ipinabitay ni Haring Asuero. Hindi ba? Pero hindi siya gumawa ng suicide. Si Haman. Mas lamang pa ng konti si Haman kaysa kay Judas. Sapagkat si Judas nagbigti. Ang tawag kay Judas, son of perdition. O ngayon, sino rin ba ang tinatawag na son of perdition sa Biblia? Ang Antichrist. Ngayon, pag nag-suicide ka, tinatawag ka palang child of perdition. You belong to the devil. So sad. What a precious life they have wasted just for doing that nonsense to their own lives. Kinitil nila ang kanilang mga sariling buhay. Why? Di ba? Alam nyo, sa buong buhay ko, lahat ng mga na balitaan ko nag-suicide, mga unbelievers. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, eto na, may issue. May issue po. Sabi, may nabalitaan daw sila somewhere sa isang probinsya. At nakalimutan ko na yung probinsya Pag-usapan na naman namin. Isang kapatid sa Panginoon, may nag-suicide na anak ng pastor. Sabi niya, anak daw ng pastor. Sumagot naman ako, bakit ko mo anak ng pastor? Save na ba? Ligtas ba yon? Tandaan mo, ang pagiging ligtas, individual decision yan. Hindi ko mo anak ka ng mga naglilingkod sa Diyos, ay ligtas ka na. Hindi yan relihiyon. Ito ay relasyon. Personal relationship with God through the Lord Jesus Christ, His Son. Ganun po kasimple. Naliwanagan yung nagsabi, ay oo nga no. So it means hindi ligtas yung nag-suicide na bata. Hindi. Ako, 15 years old, nag-suicide. Love life yata or I don't know. Lalaki. Anak ng pastor. Yaon. Ha? Taahasan to. Walang mag-suicide na anak ng Diyos. Regardless of difficulties, pains in life, love life. Nako, napakababaw na dahilan yan. Yun po yung sinasabi kong love life ang pinag-suicide nung kakilala namin 6 years ago. Kamot ako, walang katorya-torya. Walang kakwenta-kwentang dahilan para kitilin ang buhay niya. Hanggang ngayon, nanggagalaiti ako, Lord, anong klaseng ginawa ng diablo sa taong yan? Why she committed it? Diba? Then, dumating yung answer, unbeliever. Okay. The case is settled. Unbeliever ang mga nagsusuicide. Hindi mga anak ng Diyos. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, kailangan po tayo ng mundo. Huwag tayong mag-isolate ng sarili natin. We have to go out and share the good news. Hindi mo alam. Alam niyo po ba yung mga nagsusuicide na marami ngayon ng mga kabataan? Alam natin mga wala kay Kristo ang mga yan. Sapagkat ang paggising pala ng mga yan, laging cellphone ang hawak. Ito yung mga patiktok-tiktok, pasayaw-sayaw. No? Tapos magpapakamatay dahil may problema. Unbelievers ang gumagawa niyan. Pag Kristiyano, never gagawa niyan sapagkat the very life of God is present within us. Ha? Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Mga unbelievers po. Kaya kailangan po tayong huwag mag-isolate. At saka yung mga nabibiktima ng mga bully. Halimbawa, nag-post sila sa social media and then medyo pangit yung mga comments sa kanila. Minsan hindi kinakaya ng iba, nagsusuicide.
Ako maski murahin ako social media, I have Jesus. I have I have the coolest life because of Jesus Christ. Ayan ang believer, hindi ba? Ngayon, pag hindi ka believer, naghihintay na si Satanas. Pero si Satanas wala pa, ha? Take note, si Satanas po nandito pa lang sa lupa. Yung mga nag-suicide ngayon, nasaan sila? Nasa Hades. Waiting for the araw ng Judgment Day. Ito po yung Judgment Day nila, the White Throne Judgment. Then after that, itatapon na sila sa Gehenna Hell. Gehenna Hell. Okay? Yung Gehenna Hell, yan po yung lake of fire. Lawa ng apoy. Okay? Sila po ang pupunta dyan. Kaya sasabihin ko sa inyo, kung Kristiyano ka, because we have the Holy Spirit within us, okay? Siya ang kalakasan natin. Alam niyo yung verse sa Bible, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His grace, His love, and His truth. Huwag po tayong mag-isolate, tayo mga born-again Christians. Kailangan tayo ng mundo, kailangan tayong lumabas. Marami dyan nabubuli, marami dyan nalulungkot, marami dyan pa-TikTok, pa-sew-sew, pero wala sila kay Jesus. They need Jesus. They need us also. Thank you. And Jesus truly loves us all.